Next item, uh, shyness or pagiging shy. Over shy siguro to. Well, mahiyain. So usually pag hindi ka madalas makipaghalubilo sa mga tao, pag pag hindi ka madalas makipag-usap o nananahimik ka lang sa isang tabi, so nagiging mahiyain ka or tingin sa'yo mahiyain ka. Pero usually, actually, ang related din to is silent, pagiging silent, shyness and silence. So, ano ang mga uh, stimulants or ano ang mga reasons kung bakit ka tahimik? So, either ang self-esteem mo ay mababa. So, pwedeng sa bahay, lagi kang nabuhuli o na-abuse or lagi kang nakakarinig ng mga negatibong salita na pinaniwalaan mo. Kaya pag nasa harapan ka ng ibang mga tao ay hindi ka sanay, mahiyain ka at tahimik ka. Pwede rin namang hindi ka talaga palalabas na taong bahay ka. Hindi ka mahilig makipaghalubilo. Hindi hindi mo type na makipag-usap sa iba. Or pwede din naman na personality mo talaga na introvert ka. Pero kung may mga sitwasyon na kailangan mong magsalita at kailangan mong makipag-usap, makipaghalubilo, kung hahayaan mo ang iyong pagiging shy or pagiging silent na mangipapaw, ikaw din naman ang maaapektuhan. So example, nasa restaurant ka, tapos sabi sa'yo ng mama mo or ng teacher mo, pwedeng humingi ka ng tissue dun sa counter. Dahil mahihain ka, ayaw mo. Hindi ka naman kakainin ng taong hihingian mo ng tissue. So, dapat may isipin. So, let's say, sa isang group work, sa isang group presentation, so kung mahiyain ka at tahimik ka, paano mo ma-present ang iyong presentation? Paano mo ma-articulate ang iyong idea? So, dapat nasa lugar lang ang pagiging mahiyain or pagiging tahimik. Pag kailangan mong mag-ingay, kailangan mo na magsalita ka. Pag kailangan mong mag-perform sa harap sa klase, mag-perform ka. Dapat i-overcome mo. Ang usually lang naman kasi sa ating mga tao, takot tayo sa rejection. Takot tayo ma-reject, di ba? Na, na baka hindi ka magustuhan, na baka hindi maganda ang iyong hindi maganda sa paningin nila. Or feeling mo naman na ang attention ay nasa iyo. So feeling mo nakatingin ka sa kanila, nakatingin sila sa iyo pero hindi naman pala. So ang pagiging shy or silent ay nasa something internal na dapat ma-overcome mo para maging successful ka sa pag-aaral mo, sa mga proyekto mo, sa trabaho, maging sa buhay. Ang pagiging mahiyain ay nakakonekta sa rejection actually. Sa fear of rejection. So, so usually isang example sa mga kabataan sa school. Alam mo yung tamang sagot, pero natatakot ka na magkamali ka at pagtatawanan ka. So, nananahimik ka na lang. So, I would suggest sa inyong mga kabataan, kung shy kayo at silent, na isipin nyo muna, you do an inspection kung ano ang mga circumstances na nagdudulot sa iyo ng pagiging mahiyain. Tingnan mo kung yan ba ay something sa family, meron ka bang kinakahiya, ikakahiya, or it's something within you na
na may something ka sa sarili mo na tinatago mo sa iba, na ayaw mong malaman ng iba kasi mapapahiya ka. So, kung wala naman, you just have to get out of your shell. Have to get out of your shell. Lumabas ka sa shell mo and explore your surroundings. Makipagkaibigan ka, makipag-usap ka sa kanila. So, magkaiba man kayo siguro ng interest, pero there always be something na may common point. And I pray na sa inyong mga kabataan, kung ang ang source man ng inyong pagiging shy or silent is something with family issues, I pray that the Lord will help you na masettle ang mga issues na yan. And even the Lord will take you out of that illusion na feeling mo you are rejected. You will be rejected all the time. So I ask the Lord to just heal whatever wounds sa heart nyo or sa mind nyo regarding rejection and regarding uh, pwede rin namang mayroong issue sa emotions, like napahiya ka na minsan so ayaw mo na i-try. So I pray that the Lord will actually help you get out of that trauma of being rejected or being shamed, na mawala sa inyo ang trauma na yan, so that you can be the person that God wants you to become. And I believe that all of you have talents, all of you have the skills, all of you have something, a gift from the Lord that only you can perform, that only you can use. I hope that you will not be like the sa parable ng mga talents na dahil natakot siya sa master, tinago niya yung kanyang gold sa lupa at hindi niya in-increase. I pray na kayong mga kabataan na nakakarinig na to, malaman niyo kung ano ba yung mga gold within you na pwede niyong i-develop, pwede niyong i-increase. Huwag niyo sayangin ang mga inborn talents niyo and use it for good. May you use it for good. You you use it for good and develop it. God bless you.